A blessed, blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo ay gaganap ngayon ng ating morning devotion. I-share ko lang po yung ating live sa umagang to. Kumusta po ang inyong araw? Okay. Tama-tama habang hinihintay din natin yung ibang mga kasama natin online. Okay. Okay. Oops, hindi pa pala nakalitaw yung ating live. Yun. Okay. Gamit ko yung phone ng aking asawa. Okay. Yun, na-share. Gusto ko itong jacket ng ng bagong school ng aking anak. Kaya bumili rin ako, parehas kami. Parang estudyante rin ako doon. Gift sa akin ng aking asawa sa sa aming anniversary. Ayan. Okay? So, na-share ko na po yung ating live and okay. Nadoble na nga yata ng sharing. Ayan, let's continue. A blessed, blessed morning po ulit sa ating lahat. At tulad ng dati, bago tayo magsimula, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan na taglay namin. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataon na kami ay magbubulay-bulay muli sa iyong banal na salita. Samahan mo po kami, Panginoon, dito sa grand finale ng aming series na topic na Faith in Action. Ikaw po nawa ang manguna sa amin upang ang lahat ng aming maririnig, bubulay-bulay na yung mga banal na salita ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at patuloy din amang maging liwanag sa aming pamumuhay. Gabayan mo po ang iyong lingkod na maibahagi kong yung mga salita ng tama at may kalinawan. Tulungan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming piling sa mga oras na ito. Patuloy kong idinadalangin ang aking kapatid na si John sa kanyang pagbabiyahe. Tulungan mo, Panginoon, na siya ay makauwi sa kanilang tahanan ng matiwasay, ng maayos, Panginoon, at bitbit ang katagumpayan at masayang puso, Panginoon. Tulungan mo rin na ang bawat isa sa amin na may mga taglay na mga karamdaman, mga kahinaan, mga pinagdadaanan ay patuloy ka po nawang tumulong at tumugon sa aming mga pangangailangan, Ama. Haplusin mo po kami, pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at gayon din, Panginoon, tulungan mo na kami ay maging matagumpay sa anumang mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Hinihiling din namin, Panginoon, na patuloy mo kaming pagkalooban ng malinis na puso na kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And mapagpalang umaga po ulit, no, sa ating lahat. Okay, tayo ay dito na, no, sa grand finale nitong ating Faith in Action. Ang nakakatuwa po kasi dito, after nito, ay umpisahan ko na yung book
no? Parang another series katulad ng Love in Action, kung paano natin ginawa, no? Kung paano nagawa yung book ng Love in Action. Iyon ay bunga nitong ating morning Seeking God in the Morning, no? Yung ating morning devotion. At nakakatuwa kung paano tayo ginagabayan ng Panginoong Diyos dito. Nag-e-enjoy ako sa sa aking ginagawa, at higit sa lahat lumalago, no, ang bawat isa sa atin sa ating pananampalataya. So, in this grand finale, no, we will learn the layer of humility and service that truly defines what it means to be a leader and a mentor. Ayan, napakagandang topic. So, let's dive in. The summit, yung tuktok, no, is a dangerous, no, not just because of the height, but because of the pride that can come to it. Ayan. So, yung binabanggit natin dito, no, dahil analogy natin dito yung pag-akyat ng bundok, yung tuktok ng bundok ay parang maihalon tulad natin, no, sa isang goal o isang victory na nakamit na natin sa ating buhay. It's dangerous, no? It's dangerous pala. Bakit? Hindi lamang dahil sa yung feeling natin na tayo ay nasa alapahap, no? But because yung pride din na pwedeng pumasok sa puso natin, na siyang magiging dahilan din ng pwedeng pagbagsak natin. Kaya ito ay dangerous, no? Kumbaga parang katulad ng isang taong umakyat sa bundok, no, na sa sobrang tuwa niya na hindi niya namamalayan na pwedeng ang paa niya ay madulas doon sa kinatatayuan niya at malaglag siya, no, sa malalim, no, na bangin. So here, no, keeping our feet on the ground while our hearts are in the heights is the true mark of a mature believer. So ito yung gusto natin, nataglayin natin, yung pusong sa kabila ng nararating natin, na-accomplish natin, na re-receive nating victory sa ating buhay, yung ating mga paa ay nananatili pa rin, no, nakatapak sa lupa. So ibig sabihin, humbleness, no, andun pa rin yung ating humility o kababaang loob. This transforms, no, the summit from a place of self-glory to a platform of helping others. Ayan. So let's dive in. Nakakatawa po, no? Here is the grand finale, day 28, the summit, Love in Action, no? Love in Action, yung title nung ating Love in Action, baka malito kayo, no? Itong araw na to, itong day 28, no, the summit, ito ay tinitlean din nating Love in Action, no? Although we are in this Faith in Action Expedition, the final destination. Parang mas maganda yata yung title na the final destination. Pero hindi naman kasi talaga siya final. Yan. So, bakit, no? Mapag-aaralan natin yan, no, sa dulo nitong ating morning devotion sa umagang ito. Unahin muna natin yung ating Bible verse, yung ating pagbabatayan sa umagang ito, na matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Ayan. At ito yung sinasabi, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Ayan, napakahalaga ng pagpapakumbaba, lalo't higit sa harap ng ating Panginoong Diyos. So, wala tayong pwedeng ipagmalaki o ipagyabang sa harap ng ating Panginoong Diyos, dahil ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng natatamasa natin dito ay kaloob niya. Ayan. Kaya marapat lang, no, nakilalanin natin siya sa ating buhay, marapat lang na makita natin yung kahalagahan ng tayo ay always connected sa Kanya. So, dito sa ating topic na ito, no, huminga na tayo, no, ng malalim. Ayan. So, huminga na tayo ng malalim, mga travelers. Nandito na tayo, no, pagkatapos ng 28 days na pag-akyat, narating na natin ang summit, no, sa ating 28 days na morning devotion. Nandito na tayo sa grand finale. Noong tumapak ako sa pinaka
tuktok ng bundok, no? Hindi lamang ng Gabaldon, ng Ambyong sa Baguio, no? At saka, alam nyo, meron kaming pinuntahan ng mga bata pa kami, yung Palace in the Sky sa Tagaytay, no? Ngayon, syempre, hindi naman siya considered na mataas na bundok, pero I mean hindi naman siya consider dun sa mga talagang pang mountain climbing. Actually pasyalan siya talaga, pero ang location kasi noong structure noon ay nasa tuktok ng bundok, yung planong itayo noon na palasyo ba o bahay, pero tinawag itong Palace in the Sky. At bukod doon sa nasa tuktok na siya ng bundok, pwede mo pang akyatin yung dulo, no, nung parang tore, no, nung planong gawing bahay nung mga panahon na yon. Hindi ko na alam kung anong itsura nun ngayon, pero nakita ko, parang isang beses dumaan kami sa Tagaytay, nakita ko yung way papunta doon, no. Pero siguro hindi ko alam kung kailan, no, baka pwede rin naming pasyalan pag meron kaming oras. Pero no, ang unang naramdaman ko, 'yon, nung nandoon ako sa itaas, no, ang unang naramdaman ko talaga is awesomeness, no. Mula sa itaas, ang lahat ng paghihirap sa ibaba ay nagkakaroon ng kabuluhan, no. Kahit mahirap umakyat, pag nandun ka na sa taas, talagang sobrang fulfilling, no, sobrang fulfilling talaga. And dito, no, sa ating buhay, ano yung nararamdaman din ninyo after ng mga struggles, no, after na mapagtagumpayan ninyo yung mga problema na kinakaharap nyo? Di ba ganun din, no? Parang maihahalin tulad natin sa isang taong umakyat ng bundok at pagdating dun sa tuktok, no, nakita niya yung malawak, no, na lugar. And yun yung feeling, no, very fulfilled ka. Pero may mahalagang paalala. Ayan, ang Great Guide, no? Ito yung mahalagang paalala ng Great Guide sa atin, no? So, kung nandito man tayo sa itaas ngayon, kung ang feeling man natin, tayo ay nasa itaas, ito ang mahalagang paalala ng ating Panginoong Diyos. Keep both feet on the ground. Ang taas ng ating narating ay pwedeng makapagpalimot sa atin kung sino ang nag-akyat sa atin, no? Pataas, no? Kung sino yung tumulong sa atin, no, sa ating pag-akyat. Madaling ma-overwhelm, no, sa atmosphere ng tagumpay. At isiping tayo ay sadyang magaling lang, no? Minsan ganun yung feeling natin, ang galing ko talaga. Pero ang tunay na tagumpay ay ang manatiling mapagpakumbaba sa gitna ng mataas na kinalalagyan. Ito yung importante. Ito yung napakahalaga sa buhay natin, no? Kahit mataas na yung narating natin, kahit marami na tayong na-achieve sa buhay, yung pagiging grounded, ito yung isa sa pinakamahalaga na dapat taglayin ng isang Kristiyano. Huwag nating kalimutan kung bakit tayo narito. Hindi para maghari, kundi para magsilbi. Yan. Kung makikita natin, no, ang buhay ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nagkatawang tao sa kabila ng pagiging Diyos niya, no, siya ay bugtong anak ng ating Panginoong Diyos, no, siya ay nagsilbi. Yun ang kanyang ginawa, no, sa kanyang buhay, no, dito. So life is a continuous learning process. Akala natin ito na yung highest mountain natin, pero marami pang bundok na haharapin. Marami pa tayong bundok, no, na haharapin. At habang nakatayo tayo dito, lumingin tayo sa mga taong nasa ibaba pa at nagsisikap ding umakyat. Kaya to tinaytalan, no, ng love in action. Ayan. Because it means, no, reaching down, no, your hand. Ang ating tagumpay ay hindi kompleto hanggat hindi natin hinihila, no, hinihila pataas ang iba para maranasan din nila yung ganda nitong narating natin, no, itong summit. Our victory is meant to be shared. We are now a guide for the next climber. Ito yung magandang maisip natin. Pero alam nyo, minsan merong ano rito, no? Merong kahit minsan ang ganda ng intention mo,
tutulungan ko tong taong to para makarating din siya dito sa kinalalagyan ko. Pero, paano kung yung taong yun ayaw magpatulong? Kasi feeling niya, pagka tinulungan siya, mawawala yung credit sa kanya. Merong ganon no? Honestly, merong mga ganong tao. Ayaw nila na matulungan sila kasi feeling nila gusto kong magawa ito by myself kasi it's a credit for me na nakita ko na nagawa ko ito sa aking sarili. Doon pa lamang, no, mararanasan na nung taong yun yung paghihirap kasi nga gusto niya yung tagumpay na yun ay ang makilala siya. Yun, no? So ito yung ito yung madalas na nakakaligaw, no? Dito sa tuktok o sa summit o sa tagumpay, no? Ang totoong katagumpayan, ito yung inaangat mo, yung gino-glorify mo, yung talagang tunay, no, na deserve na makilala, at yan ang ating Panginoong Diyos. Kung makilala man tayo ng tao, kung nakikita man nila yung katagumpayan natin, ang dapat makita rin nila sa buhay natin ay ang Panginoong Diyos na gumagawa sa atin. No? Yung eto, meron akong magandang kwento sa inyo. Parang ikwento ko na to nung mga nakaraan nung nag-aral yung anak ko dito sa West. Actually hindi talaga ako mahilig yung sumali sa mga umattend sa mga meeting ng mga magulang, mga ganyan, no. Pero nung naging class president kasi yung anak ko, automatic ako na yung inassign na SPTA president doon sa classroom ng anak ko. So, tumitingin naman ako kay Larry nung time na yun, no? Sabi ko, Dad, ako daw. So, syempre, naman ako, thankful naman ako, proud naman ako, dahil nga yung anak ko yung class president. So, pinili din ako. So, dahil sa aking anak, napili din ako. And, pauwi na sana kami noon nang sinabihan kami na sorry po, yung mga president and vice president po ng bawat class kailangan po mag-attend sa meeting ng mga mothers, para sa SPTA. So iba pa yung PTA pang classroom, yung SPTA pang buong school. Okay, sige sabi ko. So nag-attend naman kami. Ayun, so, hindi ko talaga, hindi ko talaga plan. Hindi ako nagtaas ng kamay, hindi ako nag-volunteer na maging isa, no? Tapos, yung katabi ko, sinasabihan na ako na, ikaw, baka pwede ka, gano'n. Ay, sabi ko, busy po kaming dalawa, yan. So, talagang medyo iniwasan ko ng konti dahil hindi naman talaga ako ganun kahilig nung time na yon, no? Tapos, after noon, so meron na silang set ng SPTA, no? Nung sumunod, nung first grading, nagpatawag ulit sila ng mga magulang, no? Yung after nang maibigay yung class card, no? Yung copy, no, nung mga grades. Pinatawag ulit yung mga nanay na president sa classroom. So nag-attend ako ulit kasi una na sinabihan, kumbaga huli na rin kasi ako nung kumuha. Yun ang mahirap pag nahuhuli ka. So sinabi, mami, doon lang po yun sa kabilang room. Okay. So nagpunta ako. Ngayon, apat lang kami na nag-attend. Yung iba nag-uwian na. So, yung pala, i-announce na may mga nag-resign kasi hindi talaga kaya ng schedule nila. And kami, na dumating doon, automatic, member na kami ng SPTA. So medyo nagulat ako, pero yun nga lang, syempre gusto ko rin naman talaga makatulong sa school, yung at saka isa pa, nakita ko kung gaano ka welcoming din naman yung mga kasama namin sa SPTA. So, yun, pumasok ako, no? First time ko noon na masali as member ng SPTA. And may mga nag-advise din sa akin na it's
a good thing na makatulong ka sa school, ganyan, sa community, be active sa community. So, nakakatuwa na di kunento ko sa bahay, no, Dad, board member na ako. Actually, SPTA pa lang ako, hindi ko pa kinoconsider noon yung board member ako. Ngayon, may meeting, no, so natulog muna ako. After nun, no, paggising ko, may message na sa akin. No, yun na nga, no, welcome na kami, board member na ako ng Parents Teachers Association. Sabi ko, natulog lang ako. Ito na, pagkagising ko, board member na ako. Nakakatuwa na experience yun, no. After nun, na-enjoy ko pa hanggang sa nag-grade 12 pa yung anak ko, and that experience, no, nakita yung una, it's struggling dahil galing ako sa sakit. Nagkaroon ako mga ilang beses ako napunta sa emergency nung time na yon. Tapos nung dumating to, parang pinilit ko rin talaga, in-encourage ko yung sarili ko na ma-overcome ko yung mga naranasan ko, no, maging healthy, no, pag-aralan ko paano take care yung katawan, and ito yung naisip ko, naging isang way din sa akin, no, para maka-recover. And it's so amazing, no, how God turned itong 2 years na ito ng pagsaserve sa community na naging very fulfilling, no, para sa akin. Ang feeling ko talaga nung graduation, para akong lalo na nung na-recognize na ako as auditor pa, naging auditor pa ako. Nakakatawa, no, in an instant, no, nalagay ka sa isang posisyon and kinilala ka on that. And doon ko na realize na kaya kang dalhin ni Lord sa summit, kaya kanyang iangat. Kahit natutulog ka lang, pagkagising mo, makakatanggap ka ng text, board member ka na. Kaya kang iangat ni Lord in an instant. Pero yung keeping your feet on the ground, no, it's an effort on your part na panatiliin mo yung damdamin mo, yung puso mo, na nananatiling humble, no, with humility, at ang makita sa lahat ng ginagawa mo ay ang ating Panginoong Diyos. Yun yung pinakamahalaga. And yung paghila mo, no, sa mga kasama mo, minsan, no, meron kang gustong iangat na tao, and yung tao na yun ayaw niyang magpaangat kasi nga feeling niya hindi siya makikilala, hindi siya marirecognize yung effort niya. So, ayaw niyang magpatulong. So, baguhin po natin yung damdamin natin na yon. Tandaan natin, kailangan natin ng karamay, kailangan natin ng mga tutulong sa atin, at dapat wag natin kalimutang kilalanin, no, yung mga tumulong sa atin, dahil andun talaga yung victory, andun talaga yung kasiyahan sa puso natin, na nasabi natin na nagpadala si Lord ng someone na tutulong sa akin, na dahil kay Lord, no, merong puso siyang tinatch para akayin ako, i-pull ako pataas. Ayan. So, yung pride, it is something na kailangan nating tanggalin sa ating puso, yung suriin natin, no, kung tayo ay nagiging mapagmataas. Ayan. So, ito yung pinaka message nitong summit, o itong tuktok na ating narating. Ayan. And ito, the Walk With Me breakdown. Ay, wait lang, meron pa palang kasunod, no, yung kwento ko na yun, no, yung kwento ko. So, nitong nakaraan, nag-search ako sa Google. Sabi ko, alam mo, kasi syempre yung ginagawa ko, like etong devotion na to, minsan nakikita mo ang views ay 2 lang, minsan, pero pagka after nito, meron naman talaga mga nanonood ng replay, pero mabibilang mo lang, no, yung mga nanonood ng replay. And
The same thing, sabi ko, Lord, basta ginagawa ko lang naman to, na in case na meron kang akayin, no, at gusto niyang makapakinig ng yung banal na salita, marinig niya to, i-touch mo yung puso niya. So, basta ginagawa ko lang siya. And to this, itong nakaraang araw, yesterday, no, yesterday ba, nung isang araw, nag-search ako lang, who is, tinype ko lang yung buong pangalan ko, no, and lumitaw, no, lumitaw doon yung mga ginagawa ko. Sabi ko, nakakatuwa, nare-recognize ni Google. Yung ibang tao, maaaring hindi nila nare-recognize, pero si Google nare-recognize, and binasa ko, sabi ko, marami palang nanonood ng video, kasi, di ba, hindi naman natin nakikita dito, no, pero tingin ko, marami pala, hindi pala lumilitaw, pero nasa search pala ni Google. Nakakatuwang isipin, pero yun nga, mas maganda if we are humble enough na lagi nating i-recognize yung great guide, no, sa buhay natin. Siya yung naglalagay talaga sa atin Bakit niya tayo nilalagay sa pwesto na yun? Para makilala siya. Para makilala yung gawa niya sa buhay natin. Na siya yung kumikilos, hindi yung para makilala yung galing natin, kundi para makilala yung pagkilos niya sa buhay natin. Ayan. So, today, no, yung ating easy to understand, walk with me breakdown. Tandaan natin yung salitang, the humility of height. Mas mataas ang narating, dapat mas mababa ang loob. Always remember, the guide who carried you when your legs are failed. Ayan. Tandaan natin, yung mga panahon na tayo nang hihina. Pero hindi natin alam, bigla tayong nagkakaroon ng kalakasan o yung tinatawag nating second wind, no? Na biglang nabubuhay yung ating mga nerves. Biglang nagagawa natin, no? Nagkakaroon tayo ng strength. Paano natin naaabot ang mga bagay na to? So, isipin natin kung paano natin yung nagawa. Dahil meron tayong Panginoong Diyos, mahabaging Panginoong Diyos na nagkakaloob sa atin nito. Okay, another words na remember na dapat nating i-remember o matandaan sa umagang ito is yung continuous climbing. Bakit? Ang summit na ito ay paghahanda lang para sa susunod na hamon. Tandaan natin, no? Kung meron kang victory ngayon, pwedeng hindi yan yung pinakamataas pa na mararating mo. No, pwedeng lang yan, patikim lang, no, na pwede ka pang mas marating. Pero kung magmamalaki ka, pwedeng hindi mo marating yung mas mataas pa, no? Pwedeng ito yung mag-pull down sa iyo. Kaya keep your feet on the ground para doon sa susunod na hamon pa, no, yung susunod pang lakbayin, another mountain pa, no, na ating i-conquer. So never stop being a student of God's grace. Another words, the pull up protocol. Ano yung the pull up protocol? The true perseverance, no, is helping someone else persevere. Tandaan natin yung pagtulong, pag-pull up. Minsan nga, katulad ng kunento ko sa inyo, merong mga tao na ayaw talaga nilang magpatulong. Okay, wag ninyong pilitin. Pero, hanapin ninyo yung sa tingin ninyo nangangailangan ng tulong, na nais ninyong, sa tingin ninyo na dapat natin i-pull up, itaas, iangat, na kikilalanin din niya ang Panginoong Diyos na siyang gagawa, no, gumagawa sa kanyang buhay. So sino yung pwede mong tulungan o i-mentor ngayon na nandito ka na, no, sa lugar mo, sa kasalukuyan mong kinalalagyan. And of course, bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, ayan, batiin ko lang, di ko nabati kanina, a blessed morning kay Ading Shirley at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. And dito, no, sa the heart-to-heart reflection natin, may katanungan ulit dito na sasagutin natin. Sa gitna ng iyong mga tagumpay, no, sa sining, sa pamilya, sa ministry, paano mo mapapanatiling nakatapak ka sa lupa o ang iyong mga paa? Simple lang, no? Simple lang yung sagot.
isipin natin, no, na hindi natin mararating to nang wala ang tulong ng Panginoong Diyos, na wala yung tulong ng mga tao na tinouch ni Lord na para gabayan tayo, para payuhan tayo, para tulungan tayo, no. Ang credit, no, all sa katulad nga ng madalas natin sinasabi, all glory to God. Lahat ito ay para sa Panginoong Diyos, para sa ikapupuri, ikatataas ng kanyang banal na pangalan. Ayan. So, yun, ito ang way natin, no, para manatili tayo, no, manatili tayong humble. Huwag natin isipin, oo, totoo, na kung meron ka mang pagsisikap o effort, syempre, hindi naman mangyayari yan nang hindi ka nagsikap o hindi ka nag-effort. Pero tandaan din natin, no, na yung sino ba yung nagpo-fuel sa atin para tayo ay umandar, para tayo ay makago, no? So yun yung lagi nating tignan, no? Yun yung lagi nating isipin para manatili, no, tayo sa pagiging humble na siyang mahalaga para sa isang taong pwedeng magkamit ng kanyang katagumpayan. Another question, sino ang isang tao na gusto mong tulungang umakyat ngayon, no? Nahanap mo na ba ang iyong lakas sa Panginoon? Ayan. Sino yung taong gusto nating tulungang umakyat, no? And, mali. Ngayong nahanap mo na ang iyong lakas sa Panginoon. Yun pala, mali ako ng pagkakabasa. Sino ang isang tao na gusto mong tulungang umakyat ngayong nahanap mo na ang iyong lakas sa Panginoon? Syempre, unang-una, yung aking anak. No? Number one, una kong gustong tulungan, syempre, yung aking anak. Dahil, una, siya rin naman, no, yung isa sa mga inspirasyon ko kung bakit ko na pinagpupursigihan yung mga bagay katulad ng pagiging SPTA, no? Isang bagay yun dahil sa aking anak. And syempre, gusto ko rin na makamit niya, no, yung kanyang mga pangarap. Isa rin siya sa tumulong sa akin, no, dahil nung time na talagang sobrang mahina ako, no, lalo na dito sa bahay, siya yung malakas, siya yung nakakagawa, and talagang pinipilit niyang sundin, no, yung sinasabi namin ni daddy niya sa kanya. So deserve naman niya, no, na maging matagumpay sa kanyang future. And syempre, ganun din yung asawa ko. Gusto kong tulungan lalo na dito sa kanyang pagharap, no, sa yung pagtanggap niya ng tawag ng Panginoon sa kanya. Alam nyo, very natatouch ako, no, dito sa tanong na ito. Kasi sabi niya, ngayong nahanap mo na ang iyong lakas sa Panginoon. Yan. Ang totoo niyan, yung physically, hindi talaga ako malakas. Pero dun ko nakikita na looking at God, holding sa hand niya, I am able, no, na maka-encourage, no, at makatulong sa aking pamilya. Dito ko nahanap, no, yung kalakasan ko, hindi by exercise, hindi by eating, kundi talaga by holding on to God's word. Dito ko talaga nahugot yung lakas ko. And therefore, dito ko rin gustong i-lead, no, yung mga tao sa paligid ko. Una-una na syempre yung mga kasama ko sa tahanan. Ang aking asawa this April, no, may calling sa kanya sa paglilingkod, and I'm so grateful, thankful na dininig niya, no, yung tawag ng Panginoong Diyos sa kanya na maglingkod, no. So siya ngayon ay under training, no, ng aking kapatid na si John at saka ni Daddy, no, being a junior pastor. At although yung kanyang schedule ay sobrang mahigpit dahil syempre full time pa rin siya sa work,
still yung pag ano niya, no, pag-accept niya ay isang step na, no? Parang meron siyang bagong mountain na hinaharap ngayon, no, na aakyatin niya, and nag-take na siya ng isang step, no, by yung pagsunod, no, at pagtanggap dun sa tawag na ito. And at the same time, no, yun nga, yung aking anak naman ay papasok na dito sa panibagong yugto, no, ng kanyang pag-aaral. So siya ay papunta na sa college, no, na kung saan i-take niya rin another challenge. Meron din siyang another challenge sa buhay niya, yung mountain niya sa buhay niya. And sila, no, yung dalawang tao na nung time na nakita ko, sila yung talagang andyan na dahil malayo naman ako, no, sa pamilya ko, sila yung nandito, and sila yung naging lakas ko, no, na para makatindig ako, and syempre andyan yung prayer, no, ng mga mahal ko sa buhay kahit nasa malayo sila. Andyan yung mga nanalangin sa akin, no, katulad si Ading Shirley yung mga time na yon. So alam ko na sila rin yung mga tao na gusto kong akayin. Kung ano man yung lakas na na-receive ko sa Panginoon, sila rin yung mga taong gusto kong akayin na gusto ko rin i-share sa inyo na I'm sure sa paligid ninyo, sa buhay ninyo, may mga tao na deserve, no, ng tulong ninyo dahil sila rin yung mga naging kalakasan ninyo nung time na naghihina kayo. Ayan. So, wag natin silang kalimutan. Sila yung mga una nating lingunin. Sila yung una nating tulungan. Pero syempre, importantly, recognize, no, that everything, no, is because of our Lord, sa kanyang kabutihan, sa kanyang grace, kaya natin ito natatamasa, kaya natin ito natatanggap. Napakagandang paalala ulit, no, sa bawat isa sa atin sa umagang ito, at sa pagtatapos, no, nitong ating faith in action, no, ito yung ating grand finale. So don't worry, no, magpa-prepare lang po tayo ng mga ilang araw, at pagpasok ng, kasi May 1 is Friday at andyan yung ating activity, and itong mga susunod na araw, so Wednesday, Thursday, preparation po namin yan para sa aming nalalapit na the Christian Women Community na first gathering or first activity. Yan. Kaya wala po akong morning devotion, wala akong live morning devotion, pero titignan ko rin po kung sino yung pwedeng mag-sub sa akin. So, dahil magpa-prepare na po kami yan para sa activity ng May 1. At ang resume na po natin is, ang May 4 to 8 ay BBS dito sa Binyan. Yan. Pero pipilitin ko rin po na dyan natin maumpisahan yung ating bagong topic na i-reveal ko na ngayon kung ano yung ating bagong topic. Ito po ay pinamagatang Youth in Action. Ayan. So, tamang-tama, no? Dito sa ating BBS, at saka dahil summer ngayon, ito pong ating topic, Youth in Action. It's another series, no? Nitong, so, natapos na natin yung Love in Action, Faith in Action, and now, nandito tayo sa Youth in Action. Ayan. So, antabayanan nyo po yan. Dapat yan ay May 4. Ayan. Pilitin po natin na maumpisahan yan on May 4, kahit meron kaming BBS dito, no? Sa Binyan. So muli, mapagpalang umaga po bago tayo magtapos dito sa ating grand finale nitong ating Faith in Action. Tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong paggabay, sa iyong pagtulong sa amin na matapos namin, Panginoon, itong napakagandang topic na ito na Faith in Action, itong buong series na ito sa buong buwan ng April. Thank you, Father. Thank you sa karunungan, sa
kalakasan at sa kakayahan, sa resources, Panginoon, na pinagkakaloob mo para maging matagumpay ang mga gawaing ito sa iyo, Panginoon. Ikaw po nawa ang laging mapapurihan sa lahat ng mga nagagawa, Panginoon, ng iyong mga anak. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy kaming maging kaaya-aya, katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At tulungan mo, Panginoon, na ang mga nalalapit pa naming mga activities, lalo na ang The Christian Women Community activity namin, Panginoon, ikaw po nawa ang magpala rito, ikaw po nawa ang magbigay katagumpayan dito, at gabayan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo na a-attend dito. At dinadalangin din namin, Panginoon, na patuloy mong samahan ang yung mga anak sa buong maghapon na ito, sa lahat ng aming mga desisyon, sa lahat ng aming mga ginagawa, at patuloy po nawang maitaas namin ang iyong banal na pangalan. At muli, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 A blessed morning po ulit sa ating lahat. And so see you again on May 4. At ang lahat ng mga kababaihan na mag-a-attend, see you on May 1. And I hope na patuloy tayo, no? Patuloy tayo na manalig sa ating Panginoong Diyos and keep our feet on the ground. Ayan. Again, to God be all the glory. Take care and God bless.